Good morning mga ka-All Radio! Welcome po sa inyong programa kung saan ating pag-uusapan ang inyong mga karapatan sa pang-araw-araw. At syempre, ang mga problema at mga katanungan patungkol sa ating pang-araw-araw din na buhay. So dito lamang po kayo tumutok sa ating programa kung saan ating susolusyonan ang mga kamalian dahil kami po ang inyong gabay para sa katarungan. Dito lamang sa All Radio 103.5 at All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. At syempre mapapanood nyo din po kami sa ating mga social media pages ng All Radio 103.5. Ito po ang inyong lingkod, si Attorney Chris Sorongon, at ito po ang Dapat Legal. May problema bang hindi mapagkasunduan? Issue sa lupa, sustento, utang o manahan, away kalsada, mga scammer at kaliwaan. Narito na kami ang inyong gabay sa katarungan. Sa anumang sigalot, batas ang iiral, tama ang baluktot, dapat legal. Dapat legal. Sa anumang sigalot, batas ang iiral, tama ang baluktot, dapat legal. Dapat legal. At syempre ngayon po, ngayong umaga, ating pong pag-uusapan na isa po sa mga maiinit na naman na usapin, pamilya. So syempre alam naman po natin na nung bata pa tayo, mahal na mahal tayo ng ating mga magulang at minamahal din natin ang ating mga magulang. At higit pa riyan, syempre ay tayo ay nagiging close na sa ating mga kapatid, no? Mga kapatid na ating kalaro, sila nga, ika nga, yung sabi nila, yung ating mga unang kalaro sa nung ating mga kabataan o nung ating pagkabata. Pero syempre, habang tayo ay tumatanda na, nagiging iba na din yung ating mga pinag-uusapan. Kumbaga nagiging seryoso na sa ating buhay, ang ating mga hanap buhay. Tayo ay nagkakaroon na din ng pamilya. Tayo ay nagkakaroon na ng mga anak. In short, kailangan na ng mga resources para tayo mabuhay. Kaya minsan, hindi talaga maiiwasan na mapag-usapan ang mga properties o sabihin natin usaping pera na umaabot sa mga usaping mana. Kaya yan ang ating mga pag-uusapan mamaya at maraming mga tanong din at may mga callers din tayo na atin ding bigyan ng solusyon o gabay sa kanilang mga problema patungkol sa mana, no? And sa mga properties din na in relation sa usaping mana. So, pero bago po yan, ating ibasahin dahil tayo ay maraming mga tanong na nalakap, no, o nakuha sa ating Facebook page ng All Radio 103.5 at ating babasahin iyan at sasagutin dito lamang sa ating Inbox serye. So unang tanong po sa ating Inbox serye, Attorney, tanong ko lang po, bali 7 kaming magkakapatid pero ako lang ang nag-alaga sa magulang namin hanggang dulo. Ngayon po gusto ng mga kapatid ko pantay-pantay kami sa lupa. Hindi ba dapat mas malaki ang share ko kasi ako ang gumastos sa ospital at libing? So ang sagot po ay not necessarily po, hindi po yun. It doesn't work that way. Kasi tandaan po natin na ang isang property na maiiwan ng isang taong namatay at ito ay tinatawag na estate, no? Ay sabihin natin may 2 portion po iyon kung mayroong last will and testament. Una po ay yung tinatawag nating free portion. Ibig sabihin, ito yung portion na pwede pong maibigay sa kung kanino man gusto ng isang taong namatay o yung tinatawag nating decedent. And mayroong portion na tinatawag natin na legitim, no? Legitim. Ibig sabihin po nun, yung portion na iyon ay dapat mapunta sa mga compulsory heirs o yung mga nakamandate po sa ilalim ng batas na kailangan mapupuntahan ng mga properties na to. No? So one half po yan. So halimbawa 10 million ay yung 5 million pwede sa free portion, pwede natin ibigay sa kung saan man. Yung another 5 million ay dapat po sa mga compulsory heirs po iyon mapupunta. So now, yung compulsory heirs po o yung legitim ay hindi po yan maaaring bawasan, no, generally. So kaya
pantay-pantay kayo doon. So ngayon, dahil sabi mo nga ay ikaw ay nag-alaga, so kung mayroon ka pong sabihin natin mga resibo or other supporting documents or proof or ebidensya na pwede mong masabi na pwede mong ma-reimburse, doon po yan pwede natin makuha or pwede mapakayusapan na baka madagdagan po ang mga free portion po ninyo. O kung hindi man, pangalawa, ay maaari din po iyan ibawas. Yun nga po, kung may mga resibo ka din po, pwede nyo po yan ibawas sa charges against the estate. Yan po yung tinatawag dyan. So, sabi mo, ikaw yung gumasto sa ospital at mga libing. So, i-charge po iyon. No? Pwede iyon i-charge against the estate. Okay? Para yung matitirang property or value ng property, ayun na po yung paghahati-hatian ng mga kapatid. Yun naman po kung walang last will and testament. Okay? So, sunod tayo na tanong. Dapat legal? May karapatan ba yung mga anak ko sa labas? May karapatan ba yung mga anak sa labas, or rather, ng tatay ko sa bahay na tinitirhan namin ngayon? Kasal po ang parents ko, pero itong mga half-siblings ko, biglang nag-chat, gusto daw ibenta yung bahay para makuha po yung share nila. Stressful po. Okay, so ang mga tinatawag natin non-marital child o dati mas tinatawag nating illegitimate child o yun nga, kung sa Tagalog or Filipino, yung mga anak sa ibang babae na hindi kasal no, ng iyong tatay, yun. So, may karapatan po sila yan, no, yung mga non-marital child o yung mga illegitimate child sa properties po ng kanilang mga magulang, kasal man o hindi. So, magkano ba yung share nila? Yun po ay 1/2 of the 1 share ng isang legitimate or marital child. So halimbawa, ikaw ay legitimate child. So mayroon ka mana na 1 million. So yung halaga na makukuha ng isang illegitimate child ay 500,000 pesos dahil 1/2 of the 1 whole share of an illegitimate child ang makukuha ng isang illegitimate child po. Okay? So basically, to answer the question, meron po, no? May share po na makukuha, but only as to the portion ng tatay, okay? So may paghahati-hati po 'yan. Okay? So sunod na tanong tayo, buhay pa po ang lola ko pero yung tito ko ibinebenta na yung parte niya sa bukid. Pwede ba 'yun kahit wala pang pirmahan at hindi pa patay ang may-ari? Nakadipi na daw siya ng buyer. So ang sagot po ay hindi po 'yun pwede kasi habang buhay pa po yung isang tao, sa kanya pa po yun, yung property na yun. Wala pa pong tinatawag na vested rights, no, or vested ownership sa isang property. So isang malaking misconception nga talaga po yun, no, dahil minsan nagsasabi sila na ay ikukunin ko na yung mana ko, ay kailangan ko na makuha yung inheritance, ika nga. Pero klaruhin natin, ang inheritance o yung mana ay nag-uumpisa lamang sa panahon na kung saan namatay na po yung isang magulang o isang tao na kung saan ikaw ay may karapatan sa mana. So habang buhay pa po yung isang tao, sa kanya pa po yung property na yun at wala pa po tayong karapatan sa property na yun. Okay, and last question po tayo sa ating unang parte ng inbox serye. Attorney, Lola's girl po ako. Bago namatay si Lola, sinabi niya sa harap naming lahat na sa akin yung alahas niya. Ngayon, ayaw ibigay ng mga tita ko. Sapat na po ba yung verbal na bilin o kailangan talaga ng papel? So kailangan po kung ito ay pasok sa usaping last will and testament, no, ito ay dapat nakasulat, either holographic will, ibig sabihin yung sulat kamay, or yung last will and testament talaga na formal na sabihin natin naka-computerized with all the requirements sa ilalim ng batas na kailangan in this particular form po. So medyo mahirapan po tayo talaga dyan kung verbal lang po kasi yun nga po, ang pamana ay dapat nakasulat po iyon. Okay? Pero kung sabihin natin na donate niya, kung yung nature po ng pagkasabi niya ay parang dinonate niya o binibigay niya na sana noong mga panahon na yon, ayan po ay nasa iyo na po yon, yung ownership ng property po. Okay? Pero generally po ay dapat
nakasulat po kasi malaking dispute po iyan or may mga dispute kung verbal lang po. Okay, so yan po yung ating unang parte ng Inbox serye dito sa ating episode ngayon na patungkol sa mana. So sa ating pong pagbabalik, ating pong kakausapin ang ating unang caller para malaman po kung ano ang kanyang mga problema o mga katanungan patungkol sa mana. So wag po kayong aalis at magbabalik pa po ang ating programang Dapat Legal. Dapat legal. Dapat legal. Bago pumikit ang mundo, dito muna tayo. Kung saan ang chika nagiging kwento at ang kwento nagiging totoo. Kung saan ang biruan may tama at ang tama may aral. Do I have to be funny? That's you! The Pillow Talk, Sabado, alas 7 ng gabi, dito sa All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Every weekend, all out ang entertainment para sa buong pamilya sa ating Yes Weekend dito sa ABS-CBN sa All TV 2. At nagbabalik po tayo dito sa ating programang Dapat Legal. So kanina tayo ay nagbasa ng mga katanungan sa ating inbox serye galing sa ating online world or sa ating Facebook page ng All Radio 103.5. At ngayon po ating kakausapin naman isang live caller po na itagot po natin sa pangalang Ann para sa kanyang seguridad na may tanong patungkol sa mana. So I believe andito na po siya sa ating linya. So hello po, magandang araw po Miss Ann. Welcome po sa Dapat Legal. Ito po si Attorney Chris. Hello, magandang araw po, Attorney Chris. Yes po, hello po Ann. Kumusta po kayo? At I believe mayroon kayong katanungan or concern patungkol sa mana. So maaari nyo bang ibahagi sa amin ngayon? Yes po. Ano lang po, tanong lang sana regarding dun sa yung father ko, namatay siya year 2007. Okay po. Meron kaming house and lot. Okay. Since namatay siya, hindi pa na-transfer yung name ng house and lot. Okay. Sa mother ko. Yung mother ko presently is 93 years old. Okay. Tapos 10 kami magkakapatid. 10 May po kayo? 10. 10, opo. Okay. Tapos may isang namatay, yung pang siyam. Namatay siya. Tagal na. So bali 9 na lang po kayo yung natirang nabubuhay 9. ngayon? Okay. Opo, attorney. 9 kami baby. So, hindi pa na-transfer yung house and lot sa mother ko. Eh, yung mother ko nga 93 years old na. Iniisip namin kung ano po bang magandang gawin sa tingin niyo. So bali ano po yung gusto nating mangyari po? I-transfer po ba ito sa pangalan ng nanay niyo po or sa pangalan... Kaninong pangalan po? Opo, legally, ano po ba dapat talaga? Di ba dapat sa mother ko muna? Eh kasi nga, 93 years old na siya. Di naman sa pag-ano. Malakas pa naman siya, pero definitely kasi di ba mawala siya, ita-transfer ulit sa aming siya. Ganun po ba yun? Okay. Okay, so nakukuha ko po yung... inyong concern po. So bali, sige po, para sa ating po mga tagapakinig, mayroon daw pong naiwang property na nakapangalan yung title sa kanilang tatay, no, na namatay na. And ngayon, yung naiwan ay yung nanay po nila na 93 years old na po, no? At silang magkakapatid ay 9 po. So ang tanong po ni Ann po ay paano po iyon, no? Yung pag-title transfer sa nanay po ba or
maaari na po Direct bang na sa mga anak. or sa mga anak. So kung namatay na po yung tatay, yung may rights and yung ownership na po ng property po ay sa nanay nyo po and sa inyo pong magkakapatid na po yan. So co-ownership po iyon. So i-clarify po natin para din sa benefit ng ating mga tagapagpakinig na hindi po yon na dahil namatay na yung tatay ay sa nanay po iyon, no? Agad. Oo, yung mga properties. As a matter of fact, may right na po kayong mga anak doon. Kasi, 'di ba, yung property na yon ay yung kalahati kay father nyo, kalahati kay mother nyo. So, yung kalahati kay mother nyo po iyon, yung kalahati din may mga ownership or rights na po kayo doon sa 1/2 din, including your mother. So yung mother nyo may 1/2 and may share din siya doon sa another 1/2 kasama po ninyo. So 10 po kayo doon. So in short, to make the long story short, 10 kayo including your mother yung may rights na po doon sa property na yon. So yun po yung kung ita-title transfer nga sa 10 po kayo. So now sabi nyo po parang mayroon kayong intensyon, no? Na pwede ba na sa magkakapatid na? Tama ba? At Pwede po ba yun? okay. Kung sakaling okay naman si mother, wala naman siyang Okay naman sa kanya. Sige. So, sa sitwasyon na po na yan, dahil sabihin natin na pag-usapan nyo na din, and si mother nyo okay na din dahil, realistically speaking, para maging convenient na po sa lahat no in the coming years kasi tumatanda na nga din ang nanay po ninyo ay maaari po siyang mag-execute no ng waiver, number 1, waiver of rights. Ibig sabihin, yung parte niya sa mana na paghahati-hatian ninyong 10 ay wini-waive niya na. Ibig sabihin, wala na siyang ikukunin doon at binibigay niya na po sa inyo yung portion na yon, yung portion niya sa mana. Okay? So, pangalawa, yung portion niya naman na nakuha niya bilang part or portion ng property na siya talaga, dahil conjugal property po iyon, ay pwede niya na pong i-donate po yon sa inyo. No? So, pwede ding mag-execute ng donation para mapunta na po sa inyo yung kabuuang property po ng naiwang house and lot para kayo na pong magkakapatid na 9 or 9 kayo yung nakapangalan po sa titulo po. Okay? So, yun po, maaaring mag-execute ng waiver of rights or waiver of inheritance na portion, and pwede din yung portion niya mismo ay mag-execute na din ng donation para isahang proseso po no na ma-transfer po yung title from the name of your father papunta po sa pangalan po ninyong magkakapatid. Okay? So yun po, waiver and donation po. So yung waiver po ba yun na yan, attorney? yes, malaking halaga po ba yan o sakali? ay yung waiver po na ito na document and it's a document na sinasabi na ako si Juan de la Cruz halimbawa no ay wini-waive ko na ang aking rights or ownership or inheritance o mana galing kay sa aking asawa at ito ay binibigay ko na pabor sa aking mga anak, no? Tapos ipapanotaryo lang po iyon, no? So ipapanotaryo iyan at syempre may mga notarial fees, no? Depende sa abogado na o notaryo publiko patungkol diyan. So or pwede naman sa mga government agencies kung saan tayo ay mayroong mga administering officers no na nagbibigay o nagsusubscribe, nag-swear and subscribe para makalibre po no sa mga ganitong sitwasyon. So wala po. So yun na naman po yung sa waiver no. It's a document na kailangan pong ipanotaryo. Then syempre it's the usual processing na din po para ma-transfer po yung
yung titulo from the name of the father papunta po sa inyong mga magkakapatid. Okay? Isang tanong Sige lang po, po, ma'am. attorney, pwede pa? Sige po, Ann. Kung, kung sakali lang naman, halimbawa, hindi natin inaasahan na wala yung mother, Mm-mm. tapos hindi pa nga na-transfer, mas mahirap po ba yun? Hindi naman po. Yung sa ganyang sitwasyon naman po, yung gagawin nyo naman is the extrajudicial settlement. Yung EJS na mas tinatawag natin. Ibig sabihin, kayo pong 9 na magkakapatid, ito yung sasabihin nyo na kami, Juan de la Cruz and blah 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 and so on and so forth, kami ang mga naiwang mga tagapagmana or compulsory heirs of our father, tapos yung pangalan, and our mother, tapos pangalan, at wala na pong ibang tagapagmana po dito, and therefore sa amin na po namin kinukuha yung ownership ng mga properties na to dahil kami na po ang mga naiwan at ang mga only heirs o tagapagmana ng aming mga magulang. So from the AJS, doon na din po mag-uumpisa yung processing na din po ng titulo po. Yun. So in short, to make the long story short po, iba po yung proseso habang buhay pa po yung nanay, iba din po yung proseso kung patay na din po yung both parents po. But the point is that may mga kanya-kanyang proseso po iyon. Okay? Okay po. Okay po tayo, Ma'am Ann, Miss Ann? Okay po, attorney. Okay, maraming salamat po Ann sa inyong pagtitiwala dito sa ating programang Dapat Liga. Maraming salamat po. Salamat po, attorney. Thank you po. At yan po ang ating first caller na si Ann at sana po tayo ay nakagabay sa kanya patungkol sa kanilang concern sa house and lot na property na mamanahin. At wag po kayong aalis dahil sa ating pagbabalik tayo po ay mayroong pang second caller na ating gagabayan patungkol sa mana. So dito lamang po yan sa Dapat Legal. Dapat legal. Dapat legal. May tanong ka ba sa inyong kalusugan? Nag-aalala dahil sa inyong karamdaman? Ito na ang programang sasagot sa inyong katanungan tungkol sa kalusugan. Dito, libre ang konsulta dahil Lunas, sagot ni Doc. Sabado sa All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Sagot ni Doc. Lucky you! Nagbabalik ang swerte mo this year. Kapamilya, deal or no deal? Nagbabalik ang pambansang host, Luis Manzano. Buksan mo na ang briefcase at i-welcome ang panalo. Kasama ang 20 lucky stars na maglalaro sa all-new original episodes ng Pinaka-Lucky Season. Buksan mo na! Kapamilya, Deal or No Deal. Sabado at Linggo, abangan! At nagbabalik po tayo dito sa ating programang Dapat Legal dito lamang sa All Radio 103.5 at All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. At syempre mapapanood nyo din po kami sa ating mga social media pages ng All Radio 103.5. So kanina po ating pong pinag-usapan ang concern ng ating caller na si Ann patungkol sa title transfer no ng mga property na house and lot na iniwan ng kanilang ama. Ngayon naman ay mukhang may concern ng ating next caller patungkol sa mana naman no na dederecho sana sa apo. Alamin po natin sa ating second caller na si Jose, na itatago natin sa pangalang Jose para sa kanyang seguridad. So nasa linya na po si Jose. Magandang araw po, Sir Jose. Ito po si Attorney Chris ng Dapat Legal. Good afternoon po, attorney. Hello po, tatay. Hello po. Good afternoon po. Good afternoon po. Yes po. So mayroon po tayong concern or katanungan patungkol po sa mana. Maaari nyo bang i-share or ilahad po sa atin po? Opo, ganito po kasi yan eh. 5 po kami magkakapatid. Okay. Yung sa magiging usapan,
para bang ang mangyayari ay parang, yung una po kasi, ang mangyayari ito parang doon sa bunsong kapatid namin, ipapangalan yung property ng magulang namin. Parang ganun po, no? Parang, nung una po, no, nung narinig po namin na ganun ang mangyayari, parang ibibigay sa kanya ng deed of donation. Po. Parang ganon. Tapos ngayon, yung mga dumating na araw naman, parang doon sa kapatid kong babae, na panganay. Okay. Ngayon naman, tapos parang, nung nagkausap-usap pa nagkaharap-harap kami mga kapatid, ang sabi namin, syempre kaming mga iba pang anak, medyo nagre-react. Opo. So hindi naman kami totally interesado sa property. Kaya lang dapat yung hatian ay tama lang. Nag-react kami dahil kasi parang without na namin, hindi po namin alam kung paano po nangyayari yung mga ganong bagay. At tapos nung nakausap po namin, sabi po nung magulang namin, sabi po nung nanay namin na ipapangalan na lang daw doon sa apo. Okay. Sa panganay na anak ng panganay naming kapatid. So sa pamangkin niyo po, sa panganay niyo po na kapatid. Opo. Sa pamangkin po, parang doon na lang po kasi daw po, yun daw po nakakatulong sa kanya. Ang ano naman po namin, pwede po bang mangyari yung ganon? Kasi sabi namin, paano nakakatulong sa isang magmula noon hanggang ngayon, hindi kami nagkulang sa iyo, pati yung mga anak ko. Kako, yung mga anak ko pa nga, yung panganay kong anak sumasagot pa sa lahat ng gastusin nyo. Lahat, hospitalization nyo, yung panganay ko sumasagot lahat niyan. Lahat ng pangangailangan nyo, hindi kami nagkukulang. Bakit doon ibibigay, doon sa panganay na apo niya, na panganay to, panganay na pamangkin ko. Pero parang gano'n. Natanong nyo po ba sila, sabihin natin direkta, kung bakit po doon? At bakit wala talagang may maiiwang mana po daw sa inyo? Hindi ko nga po malaman kasi nung tinanong namin, ang sabi lang sa amin ng nanay namin, na mas nakakatulong. Basta doon lang daw niya ipapangalan. So nag-react po kami. Pwede po bang mangyari yung mga gano'n? Sige po. Wala naman pong pangyayari po, sabihin natin na parang nagka-problema kayo o nag-away kayo ng mga magulang nyo, or sabihin natin na medyo may mga kahindik-hindik na nangyari. Wala naman po. Basta sabi lang po ay gusto lang. Wala pong ganong pangyayari. Wala pong ganon Nagulat na lang po kami nung nag-uusap-usap kami kasi nakakatunog na kami na gano'n ang mangyayari. So, kaming mga magkakapatid, nag-usap-usap kami, para bang pinapanigan niya lang yung panganay at bunso. Okay. Sige po. Isasagutin po natin yung concern natin. So para po sa ating mga tagapagpakinig, si Tatay Jose po ay mayroong tanong dahil ang mga properties nga daw po ng kanilang mga magulang, buhay pa po yung mga magulang, tama po ba? Buhay po. Tatay Jose, no? Ay ngayon daw ay gusto ipamana lahat ng kanilang mga properties. And I believe so na parang siguro mag-execute sila ng last will and testament diretso po sa kanilang apo o sa anak ng kanilang panganay. So yung tanong po ni Tatay Jose ay pwede po ba ito sa batas? So ang sagot po ay hindi po, no? Hindi po yan pwede na ang buong properties po nila ay ibibigay po sa isang tao lamang, lalo na po kung mayroong pong mga compulsory heirs na tayo tinatawag. So yung compulsory heirs po, ito po yung number one, syempre yung asawa, na kung saan kang kasal, and syempre yung mga anak mo po, yun po ang mga compulsory heirs. So ano po ba sabi ng batas? Hindi po pwedeng walang portion o makukuha naman na yung mga anak po. And yun po yung tinatawag nating legitim, legitim po yan sa ilalim po ng batas. Ibig sabihin po, yan po yung portion na required po ng batas na kailangan mapunta po sa mga anak. So yun po yun. So
sabihin natin, mayroong isang property na 10 million. Sige. Then yung 10 million na yon may sabihin din natin yung 1/2 ay legitim. Ibig sabihin yung 5 million yon kailangan mapunta po yon sa mga anak or sa mga compulsory heirs. Kung buhay pang asawa, so may portion din yung asawa doon. Yung another 50% na free portion, yun po yung pwedeng ipamigay po no ng isang tao no na mayroong mga property sa kung kanino niya po gusto, either idagdag niya sa mana ng mga compulsory heirs niya or kung hindi man heir kung kanino niya man ibibigay. So may computation po iyan no. So maaaring tumaas o bumaba pero hindi po pwedeng mawalan ng legitim. So ngayon tinanong ko din po sa iyo kanina, Tatay Jose, kung may nangyari ba sa inyo kasi maaari namang matanggalan din ng mana ang isang compulsory heir and yun po sa pamamaraan ng disinheritance. Okay? So pero may grounds po yun. Kailangan isang grounds po ay kung mayroong krimen na nagawa no against the person or against the honor of a person no o sa taong mayroong properties na magbibigay po ng mana. So yan po ang isa sa mga grounds or sabihin natin isa sa mga common grounds kung saan pwedeng ma-disinherit o mawawalan ng mana po ang isang tao. Pero sa situation po ninyo, Tatay Jose, wala naman pong pangyayari. Ang sabi lang po Wala ay po, wala pong ganun. kaya nga po. So ang problema so ang situation doon ay kung saan na yung sabi lang po ay gusto, hindi po yan pwede no na yung mana ay mapupunta lamang sa gusto no. Ang pwede po ay yung free portion. So pwedeng mabigyan pero ang mga compulsory heirs tulad nyo po dahil kayo ay anak compulsory heir ay may tinatawag na legitim. Ang yung legitim ay isang portion sa maiiwang properties ng isang tao. Kung siya ay mamamatay na, ito yung tinatawag na estate. So, may karapatan po kayo sa portion na iyon, legitim. At hindi po iyon pwedeng mawala po. So, sabihin natin, Tatay Jose, no? Sabihin natin na may last will and testament. So, and yun po yung nakalagay. So, maaari nyo po yung i-questionin. Okay? Pwede nyo po yung i-question at sabihin na, wait lang po, court, no? Dahil ang last will and testament po ay binigay lang po sa isang tao at kami ay nawala na ng mana at ito ay labag po sa batas. Labag po ito particularly sa legitim na tinatawag po natin. Okay po? Ganun po. Yes po. So in short, hindi po kayo pwedeng matanggalan po ng mana. Okay? Maliban na lang kung may mga grounds po. Kahit po, attorney, kahit na may last will testament na po, okay lang po yan, na may laban po kami. Yes po, kahit may last will and testament po na nagsasabi na binibigay po lahat ng mga properties sa isang tao ay maaari pong iyan i-questionin. No? So yung mangyayari po dyan, ibabawasan po kung tagapagmana nga siya, no? Ibabawasan yung maibibigay na properties at kailangan maibigay yung tamang portion sa mga compulsory heirs po. Okay? So kahit may last will and testament po, may laban po kayo. Basta't wala pong nangyayaring disinheritance. And sa situation naman po ito, wala naman pong grounds for disinheritance. So you are entitled po. Lahat po kayong magkakapatid ay entitled no sa mana po sa huli. Okay po? May question po, attorney. Sige. Kasi para bang nilalakad na nila yung parang ganun po, nilalakad nila para mailipat na yung sa pangalan yung property. Ganun, parang ganun po. Parang yung po nababalitaan namin. Pwede po ba yung ganun? Okay, so sabihin po natin na kung donation nga po yung nangyari doon. Kasi yan po yung mga karaniwan eh. So kung donation naman po iyon, pwede nyo po ma-question pa din po iyon later on na sabihin natin na ang donation ay sobra-sobra po to the point na naapektuhan na po yung aming mana. So, pwede pong ipa-reduce yung donation
to such a value na kung saan ay ang mana namin ay marerespect po. So pwede po iyon, pwede po iyong ma-question. Pwede pong ilaban. Yes, pwede pong ilaban. And kung sale naman din po, Kahit po nailipat na po sa pangalan, ganon. yes po, pwede pa din po yun, no? Basta mayroon tayong mga ebidensya lang din po, mga supporting documents, pwede po nating i-file po iyon sa korte, no, with the proper petition or complaint, no, to be filed before the court doon. So most likely sa mga ganyang situation, kung ililipat, ano po ba yung mode? Kung donation, pwede pong i-question. Kung sale po, nako po, pwede din po yan i-question, lalo na po kung wala namang pong konsiderasyon o ibig sabihin pera na exchange para matransfer po sa kanya yung property. So, basta itandaan lang po na if the situation is in such a way na para mawalan kayo ng mana, kahit ano pa po iyan, no? Dahil nilalabag po yung batas o yung proseso, ay maaari po talaga iyan i-question. Salamat po, Tony, at malaking tulong po ito para sa amin. Wow. Maraming salamat po at kami ay natutuwa na nakatulong po ang ating programang Dapat Legal sa inyo pong concern. Maraming salamat, Tatay Jose. Salamat po. God bless po. God bless po. Maraming salamat po. At Thank you po, yan thank po, you. maligaya po kami na nakatulong sa isang caller po patungkol sa kanyang mana. So sa ating pong pagbabalik ay mayroon pa tayong isang caller, kaya wag po kayong aalis at babalik pa po ang Dapat Legal. Dapat legal. Dapat legal. Simula nung bata, kung magbangayan, daig pa ang aso't pusa. Yabang talaga. Mabagal ka naman kumain eh. As if mabilis kang kumilos. Ang sakit ah. Bilisan mo na! At sa kanilang muling pagkikita, Miss Yun, siya ang bago nating chairman. Nice to meet you, Teacher Yun Ji-won. We only need the two of us together. 'Cause we got love. higil at galit sa isa't isa ang naaalala. Yun Ji-won, hoy! Ito ang love-hate relationship na siguradong pakikiligin ka. Lolo, gutom na ako. 'Cause we got love. Sundin mo ang nasa puso mo. Matagal mo rin kasing pinigilan yan eh. Abangan ang Korea Sweetheart Jung Yuni at ang pagbabalik ni Ju Ji-hoon ng Princess Hours. Love Your Enemy ngayong Lunes na 9:30 p.m. At nagbabalik po tayo dito sa ating programang Dapat Legal sa All Radio 103.5 at All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. At syempre po sa ating mga social media pages ng All Radio 103.5. At ngayon, ating pong kakausapin nating third caller. Syempre kanina nakausap na natin si Ann at si Tatay Jose patungkol sa kanilang problema or concerns sa mana. So ngayon, atin naman po alamin, ito kanina parents no? Or mga tagapagmana na mga anak. Ito naman parang siya ay apo at mayroong question, no? Or katanungan patungkol sa mana na makukuha ba ng kanyang magulang. Atin alamin straight from our third caller na itago natin sa pangalang George. Hello po George, welcome to Dapat Legal. Si Attorney Chris po ito. Hello, good morning, attorney. Hello po, good morning. So mayroon po kayong katanungan, George, patungkol sa mana. Maaari nyo bang i-share po sa atin? Yes, ganito po kasi nangyari, attorney. So, yung lolo ko nung na-byudo, nung namatay lola ka around 1996 or something, pumunta siya ng Bacolod. Tapos, kapag-asawa siya ulit. Ng isang medyo matandang dalaga na may kaya-kaya. Okay. Okay, so they live together there ng mga, I think, for decades pa eh. Kasi namatay doon tumira yung mga tita-tita ko. Tapos doon sa house nila doon. Tapos sila yung nag-aalaga doon sa mag-asawang matanda. Okay. And then like mga around 2015 or something, nawala na yung napangasawa ng lolo ko. Tapos nabuhay pa for how many years yung lolo ko.
bago siya nawala. So that was like 2017, 2018 bago namatay ang lolo ko doon. Pero nung ang nangyari, yung mga tita ko na nakatira doon, binuli ng mga pamapamangkin ng matandang babae. Sinabi wala raw silang karapatan doon sa mga properties. So binuli sila. So umuwi sila rito ulit sa Manila. So yun ang tanong ko, attorney. Kasi I think may last will or something. Hindi lang namin sobrang sure kung yung mga properties na ilipat pa sa pangalan ng lolo ko. Ano ba ang habol namin? Sige. So mayroong tanong si George kung saan ang kanyang lolo po, no, ay nakapagpangasawa po ulit kasi namatay na yung lola nila, so nakapagpangasawa po sa probinsya, sa Bacolod dito, no. So and nung nito lang, no, namatay, no, yung bagong napangasawa. George, tanong ko lang, mayroong bang mga anak sila? Itong yung bagong napangasawa ng lolo mo? Wala, kasi matanda na rin sila. Lolo ko was 74 at that time. Namatay, mga around 90 plus na yung napangasawa niya rin is childhood sweetheart niya nung panahon na yun. So, nasa 70s na rin. So, sige po. Mga kailan po kaya sila na kasal po nito? 1996, I remember. So mga 1996. And may naalala ka bang sabihin natin marriage settlement or prenuptial agreement na mas tinatawag natin sa Wala. As far as we know, walang naging prenuptial agreement. Sige po. So ang nangyari po dito ay para po sa ating tagapagpakinig po ulit ay ang lolo po ni George ay nakapagpangasawa po ng bago po, no, doon sa probinsya. And yung and nung nito lang siguro mga 10 years ago, no, mga 10 years ago ay namatay na din yung bagong napangasawa at syempre yung wala silang mga anak. At ang mga pamilya ngayon ng bago na pangasawa, mga sino ba to? Mga kapatid ba or mga pamangkin? Pamangkin na lang eh. Mga pamangkin. Okay. Yeah. So yung mga pamangkin ay pinaalis daw po yung mga anak, tama? Yung mga anak ng lolo mo or in short, mga tito and tita mo. So ano ba ang karapatan? Basically, since mga 1996 sila na ikasal, ang kanilang, and wala din prenuptial agreement or walang marriage settlement sila nung sila ay ikinasal, ang properties po ng lolo and ng bagong na pangasawa ay papasok po sa absolute community of property. Ibig sabihin po, lahat ng mga properties nila before and during marriage will be owned by both spouses. And nasabi niya na din po na wala din silang anak at and medyo matanda na din. Wala na din parents to yung babae, no, yung bagong napangasawa. At wala na din mga kapatid dahil mga pamangkin na lang din. Ay definitely sila po ang may-ari po nitong dalawa. So dahil namatay na po yung bagong napangasawa, ay ang lolo nyo po ang natitirang heir o tagapagmana sa mga naiwang properties ng asawa dahil sila po ay ikinasal. So ano po yung karapatan po ninyo? Yung karapatan po ng mga magulang po ninyo and mga tito and tita nyo po, no, sa property po ng magulang nila o yung lolo mo, ay sila din po ang tagapagmana ng mga properties po nito. So in short, nung ikinasal po siya sa bagong asawa po, no, ay lahat ng mga properties po nila ay considered absolute community of property. So sila po ay nagmamay-ari po noon. So nung namatay po ang bagong napangasawa ng lolo mo, ay dahil wala naman pong ibang tagapagmana pa kundi yung lolo nyo lang po, di napunta na po sa lolo yung mga properties na po yun. At dahil namatay na din po yung lolo, so ang nangyari po dito ay naisali na din po yung mga properties doon sa mga anak ng iyong lolo or yung mga magulang and ng iyong mga tito and tita. So may karapatan
po ba may karapatan po, no, yung mga anak ng iyong lolo o yung iyo pong parent at ang mga tito and tita sa property po na naiwan po. So yun po yung situation diyan. No? So actually itong situation na to ay kumbaga may second marriage dahil namatay na po. So talagang isa nga po ito sa mga sabihin natin pinag-uusapan o usual na mga katanungan, no, sa ating mga kababayan din kung ano yung mangyayari. So definitely naisalin na po yung property, yung ownership po. So kung may karapatan po, may karapatan po. Attorney, kasi may tinanong kami before, mga 10 years ago, kaya hindi na naghabol yung mga parents ko at mga tito-tito ko. Ang sinasabi is, lahat daw yun na-acquire nung matandang babae before the marriage. So, meron daw batas na sinasabi hindi siya absolutely mapupunta dun sa lolo ko supposedly, kaya wala raw kaming habol. So, hindi totoo yan, attorney. Well, as you have mentioned, no, kaya natin tinanong kanina na kung kailan ikinasal, and sabi mo is 1996 kasi lahat ng marriages 1988 onwards, no, ay papasok na po kung walang marriage settlement or walang prenuptial agreement. Ito ay papasok na sa absolute community of property. Ibig sabihin po nito, yung marriage regime na ito, marriage property regime, ay lahat ng properties before the marriage and during the marriage will be co-owned by the spouses, no, ng dalawang mag-asawa. So ngayon, dahil ito ay ikinasal 1996, so it's 7 years, tama ba? 8 years Or after. 8 years after the 1988. So, ibig sabihin, pasok po talaga sa absolute community of property. So, isa po talaga yan sa mga misconception natin din ngayon, no? Dahil, unfortunately, madaming mga ganong paniniwala talaga kaming na-encounter din na, ay hindi, it's our property before kami ikasal. So, wala siyang karapatan dyan. Pero, sa ilalim po ng batas, no, ng, particularly ng property regime of absolute community of property, lahat po ng mga properties ninyo before or bago kayo ikasal and during or nung kayo ay ikinasal na, ay tinatawag na nating conjugal or pagmamayari na po ito ng dalawang tao na nag-asawa, no? 1988 onwards. Okay? Okay, attorney. Thank you so much for the advice. Okay, maraming salamat po, George, sa pagtitiwala sa Dapat Legal. So yun po yung ating third caller at sana po ay tayo nakapagbigay linaw sa kanyang katanungan patungkol po sa mana, no, ng kanyang lolo papunta sa kanyang magulang at mga tito and tita. So sa ating pong pagbabalik ay mayroon pa po tayong mga pag-uusapan, no, sa ating mga kababayan naman sa online world sa kanilang mga katanungan. So wag po kayong aalis at magbabalik po ang Dapat Legal. Dapat legal. Dapat legal. The ASAP Concert Experience, closer to you than ever on its new time slot. ASAP XP on prime time, Sundays, 5:30 p.m. First stop, watch the sold-out ASAP XP concert at the Araneta Coliseum. Mapapanood na simula May 17. ASAP XP, tuwing linggo ng gabi sa TV, sa bago nitong oras, 5:30 p.m. May tanong ka ba sa inyong kalusugan? Nag-aalala dahil sa inyong karamdaman? Ito na ang programang sasagot sa inyong katanungan tungkol sa kalusugan. Dito, libre ang konsulta dahil Lunas, sagot ni Doc. Sabado sa All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Sagot ni Doc.
At nagbabalik po tayo dito sa ating programang Dapat Legal dito lamang sa All Radio 103.5 at All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. At syempre sa ating mga social media pages ng All Radio 103.5. At syempre natapos na po tayo sa ating pagsagot sa ating mga callers. 3 callers po na si Ann, si Tatay Jose at si George. At syempre, dito naman po tayo sa ating online world sa mga katanungan. Dito lamang yan sa ating inbox serye. At ngayon, sa unang tanong sa ating inbox serye, attorney, paano po kung namatay ang parents na maraming utang? Yung utang ba nila mamanahin din naming mga anak? Baka mas malaki pa utang kaysa sa may iwan nilang gamit, wag na lang po sana. So ang sagot po ay ang utang ay hindi namamana. Okay? So saan po ma-charge or paano po mababayaran yung utang kung may mga naiwang utang po ang mga magulang? Yan po ay i-charge or ibabawas sa estate. Ano po ba yung estate ulit? Ito yung mga properties na naiwan po ng mga magulang, no? So na ipamana sa mga tagapagmana. Pero bago po maibigay yung mga properties sa mga tagapagmana, ay ibabawas muna po doon yung mga charges tulad ng utang. So doon po yun i-charge. So hindi po yan na imamana. So halimbawa, may naiwang properties na 10 million at mayroong utang na 2 million. Eh di minus po doon na yung 2 million, so yung maiiwan is 8 million pesos. At yung 8 million pesos, ayun po yung paghahatian ng mga tagapagmana. So therefore, hindi po namamana yung utang, pero yung utang ay i-charge sa estate o sa mga naiwang properties at ang maiiwang properties pagkatapos ibawas yung mga utang ay ihahatiin na po sa mga tagapagmana. Sige. At sunod po na tanong, kinasal po ulit ang tatay ko nung 65 years old siya, wala silang anak nung stepmother ko nung namatay si papa. Sa amin ba mga tunay na anak lahat ng properties o may share din si stepmom? Kahit 2 years lang silang nagsama. So medyo malapit-lapit to kanina sa situation ng ating third caller. Pero ito naman, yung tatay yung namatay at yung stepmom po ang yung naiwan, no? Nabuhay. At ang tanong ay may makukuha bang share or properties po yung stepmom? Mayroon pong maiiwan na mga properties po generally na mamanahin din po and share yung stepmom po dahil sila po ay ikinasal ng iyong tatay, no? At syempre, but this doesn't mean na wala kayong share, ha? Meron din kayong share. It's just that dahil ikinasal siya ng bago at sabihin natin, halimbawa, nakapag-invest din sila ng mga properties din po nila, eh talagang mayroon din pong share, no? As namamanahin at may share din mismo sa property bilang conjugal property assuming na wala pong prenuptial agreement or marriage settlement. Okay? Sunod na tanong, yung kapatid namin po nasa abroad, ayaw pumirman sa extrajudicial settlement. Gusto niya siya ang masunod sa presyo ng benta. Mapaprocess ba namin yung transfer kahit wala ang perma niya? Okay. So, yung extrajudicial settlement po, ito ay isang dokumento kung saan nag-a-agree na po yung lahat ng mga tagapagmana, saying na kami po ay yung mga naiwang tagapagmana and okay, pwede na namin ipatransfer na ba yung mga properties na to sa aming mga pangalan or ibenta po namin. Kaya po minsan mayroon tayong tinatawag na extrajudicial settlement with deed of absolute sale kasi from the extrajudicial settlement na nagsasabi na lahat ng mga naiwang properties, kami na lang po yung mga naiwang tagapagmana nito. Kaya ibinebenta din po namin ito. So pwede pong ganon. So ngayon, dahil mayroon kayong isang kapatid na ayaw po no na pumirma, ibig sabihin hindi po proper yung extrajudicial settlement as a recourse para maayos po yung mga mamanahing properties. So ano po yung next step nito? Yung tamang step ay judicial settlement po. Ay magpupunta na po kayo sa korte para iayusin po yung mga naiwang properties. Kasi
hindi po tama. Kaya nga po tinawag siyang extrajudicial settlement para hindi na po dumaan sa korte dahil tayo ay nag-agree na ito na po yung mga naiwang properties at kayo ang tagapagmana. Kung mayroong isang nagko-contest o nag-o-object, diretso na po sa korte for the judicial settlement para ma-resolve po ang inyong issue. Okay? Sige. Pero syempre, yung mana nyo po, yung share, ay pareho pa din po yan. It's just that magdadaan lang po sa judicial process o sa korte. Sige. Last question po. Attorney, solo parent po ako. Kung sakaling mawala ako, automatic po ba na sa anak ko mapupunta ang kondo ko kahit hindi ako kasal sa tatay niya? Baka kasi agawin ng side ng ex ko. So definitely po ang iyong anak ay tinatawag nating compulsory heir po ninyo. At lalo na po dahil hindi po kayo kasal ng kanyang tatay, ay definitely yung anak nyo po ang magmamana po ng inyong kondo po. So dahil hindi po kayo kasal ng tatay niya o yung ng ex mo, wala pong habol ang iyong ex sa iyong kondo. Okay? So yun po, doon po nagtatapos ang ating inbox serye sa ating programa ngayon dito sa Dapat Legal at sana po ay nakatulong po kami sa inyo patungkol sa paggabay sa mga isyung mana. Nako, napakadaming mga tanong ngayon, no, dahil talaga sa mana. At syempre madami din tayong mga callers dahil yun nga po, basta issue ng pamilya, no? Maliban sa pamilya ay may issue ng propriedad at may issue ng pera. Sa hirap ba naman ng buhay ngayon, syempre gagawa tayo ng paraan, 'di ba? Kung meron naman talaga tayong makukuhang mana para ma-invest natin sa ating mga buhay ngayon, sa ating mga anak, para yan po ang maging legasiya, ika nga, ng ating mga lolo't at lola. Okay? So, pero tandaan po na ang mana ay dapat po ay gamitin po natin, no, sa tama at para po sa ikabubuti ng ating mga buhay ngayon. Alam naman po natin ang ating mga lolo-lola, ating mga parents ay iiwan ito yung mga properties para sa ating ikabubuti. At syempre, ayaw po nila na tayo ay nag-aaway-away po nito para po ito nga para sa ikabubuti ng ating buhay tapos tayo ay nag-aaway. So, basta usaping pera ay mayroong mga problema pero may batas po dyan para maayos ang sigalot. So at yun po, isang makabuluhang diskusyon po ulit tayo ngayong araw dito sa ating programa. At kung nais pa po ninyong malaman ang inyong mga karapatan sa pang-araw-araw, narito po ang ating librong Legal Kit ni Juan. No? Ito ay isang daily legal guide para sa ating mga pang-araw-araw na sitwasyon kung saan man tayo. So you may visit us at www.legalkitnijuan.com para malaman kung saan po pwedeng makuha at ano pa po ang patungkol sa librong ito. At maaari nyo din po kaming bisitahin sa ating website na www.sorongonlaw.com for other legal concerns. At sa susunod po na episode, huwag po kayong aalis at sana ay makakasama pa din po tayo dahil ang atin pong usapan ay, nako, isa din po sa mga maiinit na usapin, no? Asawa at kalaguyo. Okay? So kung meron kayong mga tanong, you may just message us sa ating Facebook page ng All Radio 103.5. Okay? So mga kababayan, maraming salamat po ulit. So tandaan po na sa bawat sigalot, batas ang iiral. Ito po ang inyong lingkod, si Attorney Chris Sorongon, at samahan niyo po kami ulit dito sa All Radio 103.5 at All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Ito po si Attorney Chris Sorongon at ito po ang Dapat Legal. Dapat legal. Dapat legal. Ang All Radio 103.5 nasa TV na. Mapapanood ang All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. All sa balita at napapanahong usapan. Mainit na balitaan sa mabilis lang to. Usapang kalusugan sa sagot ni Doc. Batas ang iiral sa Dapat Legal. Travel and learn some Live in Asia. And late night sports action sa Hoops Mayhem.
all sa drama at kwentuhan. Madamdaming radio drama sa dula ng buhay. Misteryo at kababalaghan sa ulirat sa pagkaimbing. Mainit na kwentuhan sa The Pillow Talk. And live music at its best with the Retrospect Show with Jay Martin. With all your favorite all-radio programs now made for TV. All Radio TV sa Planet Cable Channel 3.